Sa tamang panahon, kailangan natin mahayag. Maalala nyo nung tayo po ay nasa Isabela, bago tayo pumunta ng Patanduan, Isabela Quirino Mission, nagkaroon po tayo ng devotion. Ginagawa naman natin lagi-lagi yan kung nandun tayo. At isa sa napakinggan natin na inihayag ng ating kapatid, at lagi naman ito nahayag noon pa dito sa kapulungan nito, yung salitang level up. Level up. Narinig ito ng Diablo. Kaya nga naman, may mga senaryo noon na talagang halos medyo nagkaroon din ng kunti. Kunti lang naman yan. Dahil ang Diyos pa rin ang siyang laging nananaig sa lahat ng bagay. Kung nagpunta tayo ng Palawan, naranasan natin at ipinaranas ng Diyos na tayo ay dapat patuloy na humakbang tungo sa katuparan ng layunin niya, nilatag niya sa atin. Iyang dahilan kung bakit tayo mayroong tinatawag na klarion, na kung saan lahat ng mga itinalaga niya na maging kabahagi sa lakbayan ito ay dapat maging tapat sa pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. Nabuo ang ating mission and vision statement halos sa loob ng 3 taon. Nabuo ito sa pamamagitan ng ating pagsunod at pagtugon sa panawagan ng Diyos habang tayo naglalakbay at habang tayo nagpapatuloy, binubuo ng ating Panginoon. Kaya nga naman, bilang mga nasa PRGM o PRGM family, ang nais kong ilatag sa inyo ngayon ay yung journey na patuloy na hakbangan ng ating Panginoon sa kanyang pangunguna na tayo ay kanyang itinalaga, tinawag. Kaya po, ang ating topic ngayon is all about the divine alignment. Divine alignment. Our understanding must be aligned with God's order, because being aligned with God makes our path straight, according to Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Therefore, we must align at that of Jesus Christ. Kaya masabi ko nga, it's all about the divine alignment. Ang sinasabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, at ito po ang ating pagbulay-bulayan, pag-aaralan. Sa unang Korinto, chapter 11, verse 1, maliwanag na sinasabi, "Be followers of me, even as I also am of Christ." Sa Tagalog, maging tulad kayo sa akin. Sabi ni Paul, gaya ko kay Kristo. Ang sabi po rito, be followers. Ang salitang followers sa Grego, ito po ay mimetes. Ibig sabihin, imitator. Kaya sa ibang mga translation, ang ginamit po rito, imitate me as I imitate Christ. Ibig sabihin, to follow as a model. Sa madaling salita, ang PRGM family bilang itinalaga ng ating Panginoon at may panawagan sa kapanahunan ay dapat anumang ating pananatwiran, anumang salita, maging sa isip, maging sa gawa, sikapin natin sa biyaya ng Diyos na ang bawat pagkilos natin at ang ating kaisipan ay dapat maging kagaya ng kaisipan ng ating Panginoon. Sapagkat malinaw naman po na nahayag po at nakasulat sa ating PRGM Clarion, yung ating identity, kingdom mindset, heavenly mindset, kingdom living, Christ likeness. Kaya po dito sa ating vision na nabanggit po kanina, ang sabi doon, our vision is to see a movement of revived body of Christ who are engaged in spiritual warfare and intercession, exercising the restored dominion and authority as God's original plan on His kingdom. Ito po, vision nito, ang siyang malinaw na lakbayin ng PRGM family. Kaya po, ang i-discuss ko po sa inyo sa loob ng isang buwan, sa 5 pagtitipon, 5 meeting, it's all about our vision. Upang malinaw sa atin na tayo po bilang 5 minutes sa inyo sa
kasi hindi ko mapapasok sa messenger kung ano, hindi kasi ito live, ano to, recording. 5 minutes niya sa akin na i-re-ano. Okay. Okay? So malinaw na dapat maunawaan natin ano ba yung tinatanaw ng PRGM as family na itinalaga ng Diyos sa kapanahunan to fulfill the divine mandate. Kaya dapat maintindihan natin yung ating vision. Kaya po, una ating tatapikin o tatalakayin na sinasabi ko rito, nakikita natin na isang kilusan o movement of the revived body of Christ. Revived body of Christ. Sabi ni Pastor Wilmore kanina, totoo po yan. Nung tayo po ay simulang magsama-sama pa lamang dito, nung bago pa tayo, halos hindi natin maramdaman ang espiritu ng revival sa bawat isa po sa atin. Sapagkat ang katotohanan, nakikita natin at naramdaman natin yung carnality ng bawat isa. Ganun pa man, habang tayo mahakbang, tinuturuan tayo at itinutuwid tayo ng Diyos hanggang tayo maging lubos at maranasan ang tunay na mayroong revival na karanasan sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat pag pinag-usapan natin ang salitang revive, sa dictionary, ang meaning nito, to bring back to life. Consciousness, make or become fresh or strong again. To bring back into use. Kaya nga sinabing revive. Saan ito naangkop? Di ba po kapag mayroon pong nabihinga o nag-50-50 na o wala ng hininga, di ba, sa hospital, ay nire-revive. Bakit? Ginawalan na ng hininga. Sapagkat yung pong hininga, and that's the Holy Spirit, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ay muli, ay malayong nakakilos sa buhay ng bawat isa. Nalalangin tayo ng revival. Ngunit, bago magkaroon ng revival, dapat tayo muna ang siyang makaranas ng revival. At pinatunayan ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay at himala na Kanyang ipinapakita sa atin tuwing tayo ay nagmimisyon. Nagtatransform ito sa mga tao na ating pinagmiministerahan. Kung ating pong mapupuna doon sa ating nilalakaran, mayroon po tayong tinatawag na I move it. I move it. I stands for intercession. Salamat sa Panginoon at nandito yung team ng worship team natin. Ayan, welcome, Sister Arian. Pastor Yaron. Kaya po yung move it, N stands for mission. O for outreach, V for visitation, A for empowerment, D for deliverance, I for individual, and T for transformation. Kaya kung mayroon pong I move, mayroon dapat nakikitaan na transformation sa buhay ng bawat isa sapagkat ito ang ninais ng Diyos sa kanyang mga anak. Romans chapter 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya po sa ating paglakad bilang PRGN family sa ating journey, dapat maintindihan ng bawat isa na tayo ay itinalaga, pinili. Naniniwala po ba tayo that we are all chosen by God? Amen po ba? Kung tayo naniniwala, dapat maintindihan natin na tayo po ay na-set apart. Kaya dapat lumakad tayo being set apart by God. Ibig sabihin, tayo po ay mayroong malinaw na pagkatawag at pagkapili na para sa Kanya lamang at Siya lamang ang tanging dapat makagamit sa atin. Wala nang iba sapagkat ikaw ay sinet apart niya para sa Kanya. Pinag-aralan din natin ang mga series noon ng ating mga exhortation. Ang una noon ay walking and holiness. Alam niyo po ba, ibig sabihin ng paglakad sa kabanalan ay hindi dahil wala kang kasalanan, hindi naman ka na magkakasalan. Kundi, ang talagang inihayag na hulugan nito ay pagiging set apart. Pagiging set apart.